Good day mga boss! Etong Converge Fiber Xers, bagamat nakakuha po ng dalawang sunod-sunod na panalo, hindi po sila satisfied sa ipinapakita ng kanilang import na si Jalen Hudson. Kaya tinitingnan na po ang posibilidad na maghanap po ng import. Ayaw na po nila, matulad sila sa nakaraan nilang import na si Kyler Kelly sa Commissioner's Cup. Ngayon pong paparating na Governor's Cup. Sa katunayan, dalawa po ang kanilang import. Yung isa po naka-standby lang. Pero bigatin po at big time po ang import na ito. Ito po ay si Deontay Burton. Si Deontay Burton ay naging NBA undrafted noong 2017. Bagamat naging NBA undrafted ito, ay nakapaglaro po ito sa Oklahoma City Thunder ng 2 taon, 2018 hanggang 2020. Nakasama niya po dito si Russell Westbrook. Pagkatapos po ng ilang taon, lumipat po ng Sacramento Kings at lumipat po ng NBA G League bago lumipat po ng Europa. At pagkatapos ng kanyang stint doon sa Europa, lumipat po noong 2024 sa Busan KCC sa Korea. 2 taon po ito doon, tapos bumalik po ng Europa at pagkatapos sa kasalukuyang taon na 2026, naglaro po sa China sa Guangzhou Lions at naging KBL Foreign MVP po ito noong 2018. Big time po ito dahil hindi po basta-basta ang import na ito na nasa reserve list lamang nitong Converge Fiber Xers, dahil nga po meron pa po itong iniindang injury. At sa katunayan, sa kanyang freshman sa NCAA, nag-a-average po ito ng 23 points per game, 13 rebounds. Malaki po ang may tutulong nito para sa Converge Fiber Xers dahil po sa kanyang kakayahan bilang scorer at the same time bilang rebounder at leader po ng nasabing koponan na Converge. Hoping po ang Converge this time hindi na po sila magkakamali sa nasabing import dahil po marami na po leksyon na natutunan itong Converge Fiber Xers dahil na rin po sa pagkakamali sa nakaraan commissioner staff. This time, sasandalan po nila itong si Deontay Burton. Hindi pa man po inaanunsyo ng Converge Fiber Xers na magpapalit, pero pag-amin na rin po mismo ng kanilang head coach si Delta Pineda. Ayon sa kanya, yun po yung evaluation nila kay Jalen Hudson dahil nga po hindi nga naipapakita ang kanyang totoong kakayahan. Hindi po sila satisfied sa ipinapakita nito, bagamat 2 sunod-sunod po ang kanilang panalo. Kaya hoping ito na makuha nila at makapaglaro na sa susunod na round. Samantala, eto rin, lipat tayo sa Magnolia. Matapos po ang 2 sunod-sunod na pagkatalo, tinitingnan na rin po ang posibilidad na magpalit import itong Magnolia Pambansang Manok Templados. This time ay tinitingnan po nila yung isang super import na si Glenn Rice Jr. Opo, familiar po ba kayo sa kanyang pangalan? Dati po itong naglaro sa Tropang Giga at naging NBA player. 2013 second round, 35 overall pick ng Philadelphia 76ers. Bagamat nakuha ito ng Philadelphia 76ers, hindi naman po ito pinapirma, bagkos na ilagay po ito sa NBA G League. Pero sa taong din yun ay lumipat sa Washington Wizards at naglaro doon dahil nga nagkaroon ng injury si Bradley Beal. Pero hindi rin nagtagal ito sa Washington Wizards, 2 taon lang po ito. Lumipat ulit ng NBA G League at pagkatapos lumipat ng Europa at noong 2017 nakapaglaro sa Tropang Giga na kung saan sa laban nila sa semifinals ng Barangay Ginebra at ng Tropang Giga, biglang sinakal si Kevin Ferrer dahilan para i-eject ito. At pagkatapos ng ejection, lumipad ng Amerika at hindi nagpaalam sa Tropang Giga. Very disappointed ito at pinatawan ng parusang $10,000 million. Grabe yung parusa na yon. Pero pagkatapos nun, nagpadala ng sorry letter itong si Glenn Rice para mabigyan ng pagkakataon ng release at naghanap ng panibagong koponan na kung saan nailipat nga siya, bumalik siya sa Europa.
At simula noon, nagpalipat-lipat na po ng Europa at syempre sa Mexico. At this time, sa pagkakataon nito, kukunin daw ito ng Magnolia Pambansang Manok Timplados. Itong si Glenn Rice Jr., naging MVP po ito sa Israeli noong 2018. Israeli top scorer din po at CB Copa champion at naging MVP po ito at naging NBA D-League champion noong 2013. Ilan lang ito sa mga credential na po pwedeng makatulong pagdating sa kansahan ng Magnolia. Two-way player, super scorer at super import. Kaya abangan po natin kung makukuha agad ito ng Magnolia. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na lagi pong sumusuporta sa atin. Kay Ma'am Myra Jean Umela, Ma'am, marami pong salamat. Kay Sir Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Kagawad at sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan. Anthony Lucky Alon at sa Lucky Alon family, Ronel Belches, Chanel Alicante, John Michael Serrano, at pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Press PH3 Polgos at Boston para po sa mga karagdagan sports balita. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.